At yun nga ho, ang mainit na pinag-uusapan ngayon ay yung pumutok na balita na hinihingi ng Executive Department ni Bongbong Marcos ang pagsusumiti ng courtesy resignation ng lahat ng kanyang gabinete. Kanya po ang ating title dito po sa ating pahinang Tinig Maisog, Cosmetic Change at Command Responsibility. Cosmetic change lamang po lahat ng ito sapagkat ang pinakamalayong maaabot ng paghingi niya ng courtesy resignation, pag-revamp o reshuffle o pagpalit-palit ng mga kanyang gabinete, yung mga sekretaryo, ang pinakamalayong maabot lamang po nito ay cosmetic change. Sapagkat ang problema talaga sagad to the bones, ika nga, it's to the core. The problem is not just the alter ego of the president. Many of them are hardworking, by the way. Many of them are really good people and they deserve to stay in their respective offices. Pero hindi lang naman ho kasi yung alter ego ng presidente ang problema eh. Ang problema ho mismo, walang direksyon na tinatahak na tama ang administrasyon ni Bongbong Marcos. So kahit po tayo magpalit-palit ng mga gabinete, nagmumula po lahat yan sa leader, yung liderato. Kaya po ito ay malinaw na pag-amin na talagang yung unang kalahating bahagi ng kanyang termino, the first 3 years of his 6-year term bilang Pangulo is a failure. At wala pong debate dyan. The fact that he asked for the courtesy resignation of all his cabinet secretaries, it's an open admission that he failed us, the Filipino people who voted for him generously way back in 2022. Ito'y malaking pag-amin nang hindi siya umaamin. Ito ay pag-amin nang hindi siya nagsosorry na isang malaking failure, kapalpakan at talagang masama ang lagay ng ating bansa dahil failure yung Marcos administration sa kanilang unang kalahati at 3 years kalahati ng kanyang termino. And this what yung ating pong sinasabi nung tayo po ay nasa kasagsagan ng kampanya no February, March, April, and May. Ito po yung sinasabi ko. Ang ating bansa ay nakatutok sa maling direksyon. Tinatahak ang maling direksyon at hindi natin maaasahan na tayo ay makarating sa ating tamang layunin o tamang aspirasyon o tamang destinasyon kung mali ang direksyon tinatahak ng Marcos administration. Now, cosmetic change at command responsibility. Yung nangyari pong paghingi ni Bongbong Marcos ng courtesy resignation sa kanyang mga gabinete, marami po ang nakikiliti. Nakakakiliti naman talaga na mukhang may tila may gagawing pagbabago ang Marcos Jr. administration. Pwede pong makiliti, wag lang po kayong bibigay. Po ibig sabihin nun, huwag po tayong basta-basta maniniwala kapagkat yung paghingi po ng courtesy resignation, hiningi lamang. Antayin natin yung mga susunod na hakbang. Ito ba'y parang hakbang ng maisog? Talagang babaguhin niya yung anyo ng kanyang gabinete o yung propaganda lamang. Iba ho kasi yung hiningi mo, yung courtesy resignation mula sa iyong mga cabinet secretaries. Iba naman kung tatanggapin mo. At kung tatanggapin mo, iba rin kung sinong ipapalit mo. Baka higit na malala yung mga personalidad na papalit dito sa mga hininga niya ng courtesy resignation. So wala pa ho tayong napapala rito. Ito'y isang, sa ngayon, may tuturing ko. Personally, I speak for myself, na isang PR o propaganda stunt. Yan mo ng courtesy resignation ang iyong gabinete, pero hindi naman nangangahulugan na tatanggapin niya. Hiningi niya, nagsumite. Tatanggapin ba niya? Papalitan ba niya? Sinong ipapalit niya? At pag napalitan na, halimbawa mapapalitan, saan tayo tutungo? 3 years from pagsimula ng kanyang second half ng kanyang termino sa July 1 of 2025. And again, cosmetic change lang po ito. Wala pong malalim na mapapala ang pagpalit ng gabinete. Bakit kanyo? 2 taon na lang ho, 2 budget cycle na lang ang dadaanan ni Bongbong Marcos. Yung budget for 2026 at yung budget for 2027. There is nothing much that he can do 2026 and 2027. Bakit? Yung 2028 ko, yung incoming administration na po ang gagawa niyan, ang uhubog niyan, ang uulma niyan,
ang magbibigay ng direksyon kung saan tayo patungo. Yung 2029 budget. So wala na kung gaano magagawa yan. Yung 2026 budget, pantayan natin. Baka naman yan siksik-liglig umaapaw at hitik na akap at ayix pa rin. Kagaya rin po ng ating sinabi, hindi po talaga viable yung akap at yung ayix. Hindi po yan ang tugon sa masamang estado ng ating ekonomiya. Nararamdaman po ito ng negosyante, ng ordinaryong manggagawa, yung araw-araw na ating commuters, nararamdaman nila yung bigat ng buhay dahil nga bagsak ang ekonomiya. At yung sinasabi nating cosmetic change lang po ito. Itong paghingi ng courtesy resignation sa mga gabinete. At kung tatanggapin niya, wala ho masyadong magagawa kagaya ng DOTR. Yung Department of Transportation and Rails, si Secretary Vince Dizon, he was off to a very good start. Ang problema lang ni Secretary Dizon, alam ko namang alam niya nung tinanggap niya yung hamon, wala pong pera yung DOTR eh. Binawasan noon ng 90 billion ni Bongbong Marcos for this year, 2025. So kaya ko sinasabing cosmetic change, kahit magpalit-palit ka pa ng sekretaryo mo, ng mga kalihim ng iba't ibang departamento, ang problema ikaw mismo. Nagpasa ka ng maanumalyang 2025 budget. Tinanggal mo yung mga program appropriations. Linipat mo sa unprogram appropriation. At yung pet bills, pet projects, yung AKAP, yung ayuda ng iyong mga aliado sa politika, yun ang ginawa mong program appropriation. So wala tayong aasahan for the remaining 6 months of the year. Wala po tayong aasahan dyan dahil wala nga pong budget. Alright mga kababayan, so tayo po ay magre-react dito sa naging live stream po ni Attorney Vic Rodriguez sa kanyang Facebook page kanina, at na-mention niya nga dito yung word na cosmetic change at yung sinasabi niya nga tila isang propaganda lamang po ito ng administrasyon ng Marcos, no? Dahil ngayon nga po ay putok na putok po yung balita sa social media maging sa mga mainstream media, yung courtesy resignation ng ilan sa mga cabinet members, no, ng administrasyon ng Marcos. So bigyan natin ng mas malalim na pangunawa itong cosmetic change, no, kasi marami sa ating mga kababayan ang hindi alam ang tunay na kahalagahan nito. So let's dive in dito sa word na cosmetic change. Okay, sa konteksto ng politika mga kababayan, okay, ang cosmetic change ay tumutukoy sa mga pagbabago na panlabas lamang at hindi talaga ito nagdudulot ng tunay o makabuluhang epekto sa sistema o pamamahala. So ayan po ay ayon po sa personal na pananaw ni Attorney Vic Rodriguez, no. So karaniwan itong ginagamit upang ipakita na may ginagawang reforma o pagbabago yung kasalukuyang administrasyon. Ngunit sa realidad ng buhay ay talagang nananatili pa rin ang dating kalakaran at hindi talaga nagbabago ang fundamental na mga issue. Alam niyo naman po yung mga issue na kinakaharap ng ating bansa, no? Talagang parang natabunan na po. Ito na nga po yung issue sa kahirapan, kakulangan sa trabaho, kagutuman, sa edukasyon at napakarami pang iba. So halimbawa dito yung maaari nating bigyan ng example itong tinatawag na parang courtesy resignation, no? So ang courtesy resignation kasi mga kababayan ay isang estratehiya na madalas ginagamit upang ipakita nga na may pagbabago sa pamamahala, ngunit sa realidad again ay nananatili ang dating sistema nito. So masasabi natin mga kababayan, no, yung courtesy resignation ng mga secretaries at undersecretaries ng mga ahensya ng gobyerno ay maaaring ituring din natin bilang isang cosmetic change. So depende again ito sa konteksto at layunin nito, okay? So sabi nga po ni Attorney Vic Rodriguez kanina, 'di ba? Maaaring totoo na magpapalit nga po ng mga secretaries, undersecretaries dahil siguro hindi nagustuhan ng administrasyong Marcos yung kanilang pamamalakad at gusto silang palitan. Pero kung ang mangyayari po ay may ipapalit lamang pong mga bagong muka, bagong pangalan, pero same lang po yung sistemang gagawin. Yan po yung tinatawag nating cosmetic change, okay? So karaniwan itong ginagawa upang bigyan ng kalayaan ang bagong liderato. Ayan, kagaya nga po ng Marcos administration na pumili ulit
ng bagong mga magiging opisyal na nais nilang makatrabaho. Ngunit hindi ito palaging nangangahulugan, again, na tunay ang reforma sa sistema. So, bakit ba natin ito maituturing na cosmetic change? No? Siyempre, unang-una dito, yung panlabas na pagbabago. Yun lamang po yung nabago pero hindi yung sistemang reforma. Okay, so ang courtesy resignation ay maaaring magmukhang isang malawakang pagbabago kasi nga grabe massive po yung courtesy resignation. No, napakarami po nagsabit ng kanilang resignation. Again, depende pa rin po ito kay BBM, President Bongbong Marcos kung kanyang tatanggapin. Okay, so ito yung may mga bagong itatalagang opisyal na may parehong pamamaraan ng pamamahala at wala namang tunay na pagbabago sa sistema. Yan po yung pwede namang mangyari. Kung hindi niya tanggapin yung resignation, so mag-i-stay yung tao na yun, yung pangalan na yun, dun sa kanilang mga hinahawakang posisyon, kung ano man yan, DOTR, Department of Agriculture for example, yung mga ganyan po ba. At isa pa dito yung pagpapanatili ng imahe ng administrasyon. Sa ilang pagkakataon kasi mga kababayan, ginagamit ito upang ipakita na may ginagawa yung gobyerno upang linisin ang burokrasya, no? Kahit na ang pagpapalit na opisyal ay mula rin sa parehong grupo ng mga namumuno. So yun yung sinasabi ni Attorney Vic Rodriguez na baka yung ipalit din naman niya ay mas worse pa, no? Na uupo dun sa pwestong inalisan ng mga nag-courtesy resignation, nag-resign, okay? So, pansamantalang hakbang, pwede na masabi yan, no? Dahil ito ay automatikong nangangahulugan na pagtanggal sa mga opisyal at maaari rin silang bumalik dun sa kanilang posisyon matapos ang pagsusuri ng bagong liderato. So, halimbawa na lang dito mga kababayan yung courtesy resignation bilang cosmetic change. Ito nga yung inatasan ng Malacanang, okay, no? Kamakailan ang lahat ng presidential appointees sa Presidential Communication Office na magsumite ng kanilang courtesy resignation upang bigyan ng kalayaan ang bagong PCO o secretary na si J. Ruiz sa pagpili ng kanyang team. Pero ngayon nababalita natin pati ata si Sir J. Ruiz ay kasama po sa nag-submit ng hindi ako sure kung kasama na siya ngayon kasi isa-isa ina pong lumalabas yung mga cabinet members, mga secretaries and undersecretaries na nagpapasa po ng courtesy resignation. Tapos sa ibang ahensya tulad ng Department of Transportation o DOTR, nagkaroon din ng shake-up kung saan ilang undersecretaries at assistant secretaries ang pinalitan matapos ang courtesy resignation. So, grabe no, bagamat maaaring magdulot ito ng mas malawak na reforma, kung ang bagong opisyal ay may parehong pananaw at pamamaraan ng pamamahala, maaaring manatili lamang ang dating sistema, no? Kaya nga sabi nga po ni Attorney Vic Rodriguez, kung maaari, wag muna tayo masyadong kiligin, no? Wag muna tayo masyadong maging excited. Tignan natin yung mga susunod pang mga araw kung ano nga ba yung mangyayari, no? Baka isa nga lang itong patibong na naman o baka isa na naman tong isang propaganda na kunwari ay pinaalis o nilinis niya yung mga tao pero at the end of the day ay ipapalit din yung same lang na kalakaran o sa sistema. So, yan yung paka-aabangan natin mga kababayan, no? Sa tingin nyo, no? Okay, no? Sa aking pananaw, ito yung pananaw ko dito na itong courtesy resignation ng mga kababayan natin ay maaari ngang isang propaganda lamang, no? At hindi naman talaga totoo na mababago ang reforma na ire-realign dun sa kagustuhan ng mamamayang Pilipino yung pagpapalit ng mga secretaries and undersecretaries dahil nga po alam nyo na po yan kamakailan yung mga nangyari po kagaya ng pagkaka-aresto po ni dating Pangulong Duterte at pagpapadala po sa The Hague sa Netherlands ay tila naging malaking issue po at usapin yan at kine-question nga po yung legalidad ng pag-aresto po dito sa dating Pangulo. Kaya, ayan mga kababayan, ano yung komento nyo dito about dito sa courtesy resignation? Kasi para sa akin, parang I doubt sa ngayon na ito ay totoong pagbibigay ng reforma sa ating bansa. Well, kung totoo man na ito ay umpisa ng tunay na pagtatrabaho at pagbabago ng ating bansa, well, we will support, no? Kung talagang para sa mamamayang Pilipino at hindi personal na interes o baka may pinaplano na naman na ikagugulat natin, no? So again, ito po yung naging
reaction natin sa naging short clip na nakuha natin dito sa video ni Attorney Vic Rodriguez sa kanyang Facebook page. At abangan po natin ang mga susunod na mangyayari at atin pong i-comment dito sa comment section kung ano po yung opinion nyo about dito sa cosmetic change na personal na sinabi po ni Attorney Vic Rodriguez, no? Sang-ayon po ba kayo sa kanyang sinabi, sa aking reaction, no? So again, let's see, bilang isang mamamayang Pilipino ay tignan natin kung ano nga ba yung mangyayari at saan patutungo yung ating bansa, no? Again, maraming salamat at God bless po sa inyo.